Hi guys. So, I'm having this flashback na like nagme-memory lane na ako since nag-start na rin si Kate mag-send ng mga videos namin from first year. So, I'll take this opportunity na ma-evid to since I'm having the memory lane like flashbacks na. Because I'm done. Finally done. I'm halfway there. Naiiyak. I'm halfway there. Ang dami na sobrang nangyari. And, wala. Thankful lang overall. Thankful. Kasi who would have thought na parang nag-umpisa lang siya na who would have thought I'll pursue this course and who would have thought na masusurvive ko siya ng ganun. Na talagang umabot talaga ako sa point na umiyak talaga ako sobrang pagod. And here I am! I'm entering my junior year. 2 taon na lang. 2 freaking years left. And I am finally done. And also my parents are also done. At makakaalis na po tayo sa Pilipinas. Yes, hindi naman makikita si Robin Padilla. Wala akong ibang like looking back, sobrang clueless ko. Tapos umabot din ako sa point na iniisip ko pa kung gusto ko ba talaga to? Baka nadala lang ako sa thrill na meron siya. Is this really my passion? O sadyang mayabang lang ako na gusto ko ng nursing degree na parang pagmayabang na magulang ko, mapagmayabang ko na I'm a nursing student, I'm a nursing graduate, I'm a nurse. Pero masaya siya. Guys, it's super fulfilling talaga. Hindi ko pinagsisisihan na tinake ko tong path na to kahit na sobrang hirap din talaga. Ayan, super grateful lang, super grateful talaga sa innocent. And hindi ko naman siya magagawa ng ako lang. So, I'm super duper grateful sa mga tao behind. Siyempre, sa kay God. Kasi hindi ko talaga siya malalampasan ng ako lang. As in, syempre din sa mga tao behind. Like, my parents, yung nagpapaaral sa akin. My support systems, my friends. Kahit nalagasan talaga. Pero, yeah. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aking looking back and memory lane and everything, but yeah. So, I already did this before, pero incomplete pa siya. Parang pagkatapos ko ata yun ng first sem ng second year. Tapos sabi ko, babalikan ko kapag tapos ko na yung second year. So, here I am. I'm already done with my sophomore year. I'm already done with my freshman. So, pwede ako magiging sophomore kung di ako naging freshman. And, wow. It's been a lot. It's been a lot. So, siguro let's start with my Dem papers ng buong second year. Here. Super dami. Isa-isayin ko ba to? Grabe. Administering admissions. Alam mo yung every detail, every grades of this. Naalala ko yung mga ginawa ko kung paano ko napagalitan ng CI and how funny it is nung nagbe-bed making kami. Tapos sabi mo, abutin mo kasi islan ko yung katawan. Hindi ko lang talaga maabot yung hindi ko talaga maabot yung other side nung kama. Kaya hindi ko magawa. Yung pinapagawa ni mama. Nakakatawa. Pero, yeah.
39 rubrics of Red Dem. Just look how many notes are this. Ang dami kong notes. Kalahati pa lang ito. Ilang lectures yung hinabol ko kasi natulog ako sa online class. Dami ko lecture. Ang sipag ko naman. Look how many reviewers I did. Kasi, yun nga, I rewrite my, kapag nag-review ako. Can I just say, I'm so proud of myself. Nagawa ko yun lahat. Kahit na may mga what the fuck pa during the process na talagang sabay-sabay pa sila na ang hirap-hirap na nga ng course ko makapag-ansel. Sabi ko, naiiyak ako kapag ginawa ko ito eh. Super thankful. Hindi pa ako nagme-memory lane. Hindi ko pa nakikita yung mga pictures. Ang daming nangyari. Tignan mo to. May ginawa akong ganito kalaking reviewer. Talagang pinascale ko to sa pader ko noon habang nagre-review ako para malaman ko yung mga theorists sa TFN. Ayan, sila Martha Rogers, Dorothea Orem, Imogen King, Myra Levine, Betty Newman, mga theorists nila. Uno ko daw, lagi ko doon. So happy. It's been a lot. It's been a long journey. Grabe, kahit dalawang taon na yun, kahit mabilis yung dami-dami talaga nangyari. Siyempre, yung mga chika ng sa pictures. I also have bubble cards. Here are my bubble cards. Dito kami nag-exam. Kompleto na ba ito? O, diba? Hindi pa. Sabi na pala yun. O, diba? Ito yung dalawa. Naalala ko. Kung mag-share ako ng memorable memories sa exams ko during exams. Wow. Siguro yun yung galing ako sa bahay ng ex ko to get my phone na hindi naman niya sinuli. And I literally go home 6 a.m. Tapos nag-base lang ako para pumasok. Tapos nag-review lang ako ng konti. Like, binasa ko lang yung lecture ko, hindi ako naman. And take note yung subject na yon
major subject yun, pabagsak na ako sa sobrang dami kong miss na quiz at saka mahirap din kasi yung subjects na yun. Nahatak lang ako nung laboratory namin kasi na-enjoy ko yung laboratory ng subject. Biochem yan. Thank you, Lord, talaga. Hindi ako magka-face. Kasi ito yung ano ko. Ito yung pinasa namin na magpapasa kami ng mga requirements ng enrollment. Here are my grades. Hindi ito pa yung grades ko. First sem, tapos second sem. Tapos ito yung buong second year ko. Ito yung una-una kong rich card. Arte. Ito po yung mga binayaran ng magulang ko. All full pa kay refund. Grabe. Thank you, parents. Magalingan pa natin sa susunod na 2 taon. Sabi ko sa inyo, it's been a hard journey. Tapos pinihirap pa talaga ng mga tao na talagang wala na nga ang pagpakahirap pa sa buhay. Nice. I have here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and may isa pa ako dun sa 7, tapos may isa akong binenta, so 8 books. Buy my books, guys. Para may pambili ako ng bagong libro. Kasi may mga bagong libro na kailangan syempre for third year. Hindi yun ako. Ito yung mga error ko na PRC form. Salamat. Sayang ang 100 pesos. Diyan yung mga mga delivery cases ko. And operating cases na to yun next year. Sino na naman ang iiyakan ko? So, ito na yung chika. Parang nag-start ako pumasok noong August 22. Mga ganyan. August 22, 2024. Nakakainis kasi ako yung bumili ng mga gamit ko like undergarments and everything, ganyan. Tapos medyo nag-gain weight ako. So, sikip ng uniform ko. Yung sobrang sikip. Unlike nung 2025, sumikip talaga siya lalo kasi nag-gain talaga ako ng weight. Akala ko rin na magbabawas ako ng weight kasi sa pero hindi pala. Stress eating pala ako. So, yun din. Pero ngayon, ko lang. Pumiyak ako guys. Pero ayun, yun, pumasok ako yun lang. August, ayun. Tapos, in-explain sa amin na ganito yung mga grading system, ganito, ganyan. Yung pinaka-ayaw ko na subject noon ay Math M. Ay, hindi yung Purcom kasi bagsak ako doon. 2.75 na yung Purcom ko kasi, ewan ko, nakikinig naman ako pero bagsak talaga yung quizzes ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Pero all is well naman, magaganda naman yung grades ko nun. Ang jiwa ko nun, 1.8. Tapos parang umiyak ako nun kasi hindi ako DL. Like, ang goal ko talaga is mag-DL, syempre. Kasi malaki din yung bawas kasi sa tuition fee. Kasi hindi talaga carry. So, ano magawa? Ayun, nakakatawa nga eh. Grabe yung itsura ko ng first year. Grabe yung itsura namin ng first year. Talagang kung i-compare mo sa ngayon, gosh. Gosh. Tingnan natin. Nag-memory na nga sa akin yung first time na nag-try akong mag-bond ng hair. Like, nag-practice ako mag-bond ng hair. Kasi pinag-isipan ko kung isang ganun or lalagyan ko ng hati dito. Pero mas bagay sa akin may hati dito. So, kapag nag-bond ako, like, may hati siya lagi. Let's see. And, kung may advice man ako sa, or mamaya na lang yun. Ito, nakakatuwa din. Share ko na rin to since hindi ko na siya. May scholarship ako. So, nung first time ko, meron akong 10% na discount sa tuition fee ko kasi napasa ko yung exam nila, yung scholarship exam nila. So, ito yung unang-una naming exam. Okay, picture kami dyan. Because wait not. Ito, after ata ko yung lab. Ayan, sila Kai, sila Luisa. Ayan. Parang mga naging kaibigan na lang namin sila. Pero not kaibigan, like circle of friends. Friends. Hindi naman so, like friends naman. Kasi sila Ma'am Jola, hindi ko maintindihan.
Kaya yung bagsak, hindi ako bagsak, nababa rin yung anafi ko. Kasi, naman naman yung propte, ikaw doon. Ang pretty ko dito. Sa CR ko doon sa may Tamaraw building. Ba't ako nagpicture? Kasi first time ko doon sa may Tamaraw building. Tsaka, bakit? Ang pretty ko naman ah. Diba? Kitty-kitty ng nurse na yan. Oh, chuchu! Ayun yung grades ko. Unang grades ko. Kung gusto niyo makita, i-post nyo na lang sa zoom in. Ganun, okay, mirror naman. Hindi kong problema yun. Problema nyo na yun. Ito, hindi ko alam kung meron dito. Ba't ako may picture? Hindi, sa mata namin yan. Tama ba? Kung ano man, oo na lang. Tapos meron kaming academic health break, isang linggo, sabay sa sa Holy Week. Bali, parang Holy Week break siya. Yung isang buong Holy Week na wala kaming pasok. Tapos usually yan after yun or before na major exams. So, mas maganda kung before. Kasi kung after siya na major, okay. Tapos pinag-dunking kami ni Kate. Yan yung namin, after ng finals namin yan, ng summer. Talagang summer, nag-rep din kami sabay-sabay 5 rep din sa isang araw, talagang paspasan. Yun talagang pinaka-ayaw ko. Alam mo yung kapag second sem na, wala ka ng energy. Tapos, kailangan mo pang mag-last push ng summer. Last push ng summer. Kasi, talagang ipupush mo talaga yung sarili mo sa summer kasi ang konti lang, ang limited yung pang-4 na buwan na lessons. Inilesson din ng 2 buwan lang. Like, ganyan. Tapos forward ko din. Ang subject namin nun, Veritas 1 and 2. Ay, hindi, NSTP 1 and 2. Tapos Funda. Ay, yung Funda namin, 5 units. May lab, may skills lab kami, tapos may lecture din kami. So, 5 hours na Veritas sa umaga, tapos, puro lecture yun, tapos sa hapon, like 7 to 12 yun. Tapos sa hapon, around 1 to 3 ata, ganyan, 1 to 4. Nagle-lesson kami ng, Funda. Tapos parang sa ibang araw, like, hindi ko sure kung Monday, Tuesday, ganyan yung laboratory namin, tapos Thursday to, lecture namin, mga ganyan. Pero ganun yung nangyari nun. Tapos, nagpaparamdam na sila na malapit na yung cupping and pinning. So, yun ang motivation namin noon na magka-cupping pinning na. Na, sa second year, like, tinanong na talaga nila kami na, umayos kayo sa second year, like, mag-expose na kayo and everything, like, ganyan. So, yung second year namin, tungkol doon, like, orientation. I saved the hotline for, basta sa to, sa East Ave, yung na kasi, yung listahan na nag-orientation. Kailangan kasi ng proof na nakapag-orientation ka para i-allow kanila na mag-duty doon. So, kaya may copies ako ng ganito here. Kasi kailangan. Pero going back, yun nga, yung dunkin namin, treat namin yung sa sarili namin, and at the same time, kasi ako, gusto ko talaga pumunta doon ng birthday ko last year. So, buti nangyari siya nung nakapunta ko din sa Dunkin sa Philippine Arena. It's my safe place. Naman, mas natutuwa ako sa ambience. Ang ganda-ganda ng pagka-landing doon ng Dunkin. Pati ganda ng Dunkin. And basta ang perfect na weather. Tapos nakakatuwa pa kasi nung kami doon, umulan. And that's my favorite weather. Hindi siya yung ulan na malakas, yung ulan na sakto lang. Tapos ang ganda-ganda ng patak na doon sa may bintana. Tapos tumunog pa yung paborito kong kanta, which is yung How Deep Is Your Love by Bee Gees. So perfect. Ayun, tapos nagkaroon ako ng duty. Unang duty ko ay SJDM. Bakit yan pinapakita ko? Kasi nagpunta ko nun, sakto na yung first day ng duty ko sa San Jose del Monte sa Kairos. Kudos sa Kairos. Ang unang duty ko sa Kairos ay birthday ni Mama Mary, September 8. So parang sobrang timing. Dumaan na rin ako sa simbahan. Kasi ang nakakatuwa pa dun, pandrift na kasi yung yung spiritual self. Nagkakaroon ako ng crisis with my spiritual self. Kasi may kami nun understanding the self. Talaga magkaka-crisis kasi mga nangyayari sa paligid mo at saka alam mo yun, like, may explanation, may filo ba kami nun? Basta mga ganun, like may explanation, may different explanation for this such things na naka-question yung ganito ko, like yung spiritual being ko. So, ano magawa? Pero ayan, to share mo lang din. Ito, anafi namin na laboratory. Totoong mga bones yan ng patay na tao. Ayan, yung unang exam namin, prelims. Ito yung biochem namin. Kung alam niyo lang behind yan, na ang dami-dami namin sinisira ang tao. Ayan. Ito may pinasuyo sa Sir AC sa may FUMC. Tapos, nakakatuwa lang kasi student nurse na ako, tapos naglalag ka sa ganun. It's my dream to walk on that corridor. Ayun ba ako. Na-enjoy ko talaga to. Kaya nakakapag ganito yung grades ko kasi na-enjoy ko talaga yan siya. Tingnan mo naman kung gano'n ko hands-on. Nag-enjoy ko yung mga ganyan. Actually, yung second choice ko ata, third choice ko dati is chemical engineering. So, kung wala lang math yun, talagang yun yung kinuha ko. Ganda ko. Ito yung pinagalitan ako ni ma'am. Ang parang yung binugunan na patient mo. Yung nasabi ko yung mga retin namin nung first year summer. Di ba? Pretty ng nursing na yan. Ngayon, pagkagaling namin sa NSTP, lalakad kami papuntang Cab ba? AMS pala, para lab. So, ang init niya, tapos pasapan ng ulan. Ay, ganun pala, maglalag pala kami ng hapon, tapos parang 4 to 7, magbe-lesson kami. Ay, ito yung unang medication chart ko. Nakakatuwa yan, sobrang satisfying mag-charting. Huwag lang yung mga information. Kasi ang haba-haba ng susulat ko talaga yung buong ginawa mo. Si yarn, report yarn. Yung nun. Tapos ayan, gumagawa kami ng case presentation na sobrang performative ko dyan, uminom pa ako ng kape, di ba? Sinadya ko yun. Tuloy ko, wait lang, para maganda. Ay, ayan, Kairos, yung last day namin sa Kairos. It's really nice sa Kairos. Ang babait ng mga tao sa Kairos. Mapag-guard, staff, and everything. Sobrang bait nila lahat. And kahit na hindi kami nagkaroon ng case doon or anything, it's such a beautiful, wonderful, it's such a memorable experience. Kasi natutuwa man kami mag-case present eh. Ang problema lang is ang layo. Sayang sa pumasahe, tapos ang haba-haba ng biyahe, laging traffic. Pero ang bait-bait ng mga tao doon. Super bait ng mga tao doon. Parang kung may open sila, tapos nagka-work ako, nagkailangan ko ng experience, parang mag-apply ako doon. And masaya rin kasama yung mga kagrupo ko.
Ayan, sa una-una ko nahawakan, nakita ang aking pinakamamahal na pin. Nakakatuwa. Like, nung nakita ko na, totoo na siya, totoo na siya. Dito ako sa hospital, totoo na siya, totoo na siya. Tapos ito yung copy ng pin namin. Ayan. Ito yung message na to. Like, deep breath. Oh, hindi ganun talaga deep breath. A chapter that started last year is growing better every day. We would have thought that the journey once filled with doubts and belittling would shine this bright. Cheers to what has been achieved and what is yet to come. To more blood, sweat, and tears. Beyond grateful to all people who made me shine this bright. Kasi, ewan ko, sobrang thankful lang talaga ako sa lahat. As in, mga nangyari. Ngayon, wala akong ibang kundi pasasalamat lang talaga. Kasi hindi ko talaga tumaabot ng ako lang. Kaya sobrang thankful talaga. Tapos, naalala ko pa nun, sobrang dami rin kasi talagang doubts. And, syempre, nasabi ko na nga, kasi nakaraang ko na, may doubts din ako nun na parang, tama ba ito pinasok ko? Gusto ko ba talaga to? Tapos, belittling na, hindi daw ako kaya pag-aralan ng magulang ko and everything. Well, hi guys, patuloy yun na. Mga ganun lang sa life. So, ayan. Tapos next stop namin, Tunsuya. Ayan, maganda yung mga tao doon. Super, ayun ako. Si ma'am. Hindi naman first time, alam mo, nasanay kasi ako dito sa Valenzuela na kapag tanghaling tapat, wala na mga pasyente. Sa kanila, pagtatak ng tanghali, doon pala dumadagsa yung mga pasyente na parang sa dami ko nabibi kasi sa VS ako na-assign. Tapos, kalaunan, nag-triage na ako. Like, tumatawag-tawag ako ng mga pasyente, ganyan. Pero nakaka-stress din doon. Meron ko isang babae doon na nagalit siya. Kasi daw, kanina pa daw siya party na Monday to, tapos wala pa alas 10. Ang start ng duty na alas 8, so wala pa kasi sa kalahati. Kanina pa daw siya nakapila. Tapos, magpapabasa lang naman daw siya sa monitoring ng dengue niya. Yan naman ang pinalaman ko dun. Like, duty lang ako dito, kumbaga volunteer lang ako dito, nagbabayad ako dito, hindi naman ako binabayaran. Bakit nakikita nagagalit? Pero ayun, like sabi niya, kanina pa lang pang-service ganyan siya, ngawa siya. Kasi nga, wala pa nga yung yung envelope niya. Kailangan kasi may envelope muna bago tawagin papasok sa loob. Which is, hindi lang wala yung envelope niya. May mga nauna pang nakalista sa kanya. Hindi naman namin kasalanan na hindi siya nagpalista. So naman magtanong ate. Pero ayun, like, talaga napipikot ako sa kanya. Tapos naalala ko si Bea, yung kasama ko sa triage. Like, kaklase ko siya, kagrupo ko siya. Hinawakan niya na yung braso ko kasi nakikita niya, napipikot ako sa mga tao. Kasi ate, hindi lang yun yun yung pinaka main problema. Si ate na nagpapamonitor ng dengue niya. Pero yung ibang mga nandun kasi, malapit sila doon sa may desk. Tapos nagtatanong sila, malapit na po ba ako? Saan na po yung tinatawag? Hindi ka lang mag-antay ang mga tao talaga na to. Wait lang! Tapos ayun, tapos sabi ni ate, daw, re-report daw siya sa may city hall, tapos TMO daw yung asawa niya, ganyan, ang pangit ng servisyo niya. Okay. Tapos nag-report pa siya dun sa head nung health center na ginanon daw sa kanya yung ano yun? Yung envelope niya. Hindi naman namin ginanon eh. Si ate feeling aping-aping. Tapos ito yung baby na, ano ba yan? Yung glue. Ito yung baby na na-injectionan ko. Si Rafael. Ayan, sa Tunsuya din yun. Yung mukha mo yung pinapakita. Kanina kasi, nangingialam ka kasi, di mo kasi nakita kanina. Ayan, let's day na sa Tunsuya. Lagi ako nagmamay day ng kudos talaga sa mga, syempre, memorable yung kapag last day, sa lahat pa yung may day talaga. Tapos ayan, sobrang nakakatuwa. Ewan ko, medyo naiyak ako nung binay dito. Sabi ko, Ate Delia, Ate Marife, Kuya Mario. Kasi si Kuya Mario, nung nagbababay na kami yung last day namin, sabi niya, magtapos kayo, so parang, attachment issues ko. Magtapos kayo, Tapos, ayun, sabi ko, that makes me wanna get that license and work with them. Hindi naman like work with them na talagang doon ako mag-apply. Hindi naman ako taga malabon. Pero alam mo yun. Basta, magkikita-kita rin kami someday ulit. Ayan. Great time na naman! Ay, ito sa to? Sa Osmal to. Ito yung last day namin sa Osmal. Kung gusto niyo ng kwento, sa last day namin sa Osmal, may sakit ako niyan. Tapos pinagalitan pa kami ng prop namin yan, nung nurse on duty doon. Kasi yung in-endorse nga sa amin, walang temperature. So akala namin, hindi na kailangan mag-temperature. Like, kasi sa facility na yun, hindi na sila nagtitik ng temperature, mga ganyan, sa pag-BBS. Tawag dito. So ayun, nung hiningi na sa amin, sabi niya, bakit walang temperature? Ganyan. Tapos ma'am, kasi in-endorse po sa amin, walang temperature. So, take note, masama yung pakaramdam ko na nun. Kasi umalis ako ng bahay ng around 3-4, ganyan. Tapos natutulog ako 12. So kulang yung tulog ko. Tapos pag umalis ako ng bahay, umuulan. Tapos pag umuwi ako, napakatirik ng araw. So bagsak yung resistensya mo, yung weather pa iba-iba. So, naalala ko ng first day ko pa nga yan, pinagpasundo ko sa mga kaibigan ko kasi nga, hindi ko kaya umuwi. Talagang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero ayun, hindi pa lang sama ng pakiramdam ko, inaantok talaga ako. Hindi ko kaya mag-drive. Tapos ayun, tawag dito, last day namin, pinagalitan niya kami ng nurse on duty. Talagang sama talaga ng ugali ng nurse na yun. Sabi niya sa amin, ano lagay ko dyan? Yung ginano niya sa amin niya pa, ano lagay ko dyan? Ano lagay ko dyan yan? Sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Tapos pinagalitan pa ako, sama pa rin loob ko eh. Tapos ayan, release sila ng picture ng kapingin-pining. Kailan to? January 13. Tapos ayan, second sem natin, magkasama na kami ni Kate ulit, magkaklase na kami ulit, tapos nag-duty kami sa FUMC. Nagbigay kami ng gamot sa patient, tapos si Kate nagbukas siya ng upload, tapos nisugatan niya dito. Ayan. Yung sarap nila ko grupo, as in, ito yung pinaka-perfect na naging grupo ko. Talagang yung dynamics namin, talagang, ganon. Tapos nag-duty kami sa CCNC, wala akong city men. Tapos, ayun, sabi lang ni Ma'am Kabading sa amin is huwag kami petiks-petiks lang. Like, mag-aral kami ng mabuti. Ngayon pa lang, para konti na lang yung aaralin namin sa susunod. And, yun nga, dahil sabi ko dito, a super awakening speech from Ma'am Kabading. As she said na it's not too late. We have to change our ways. Yun nga, nagbago daw kami na baguhin namin yung tatamad-tamad namin na na mag-aral kami, ganyan. Para daw makapag-asawa kami ng poging doktor. Ano ba? Yun ang goal. Poging doktor sa ibang bansa. Basta.
Ito, yung duty namin na huli sa health center. So, bumalik pa ako ng Tansuya, yes? Bumalik pa ako ng Tansuya. Diba? Sabi ko sa inyo, magkita-kita rin kami huli. Ayan. Thank you so much again, Tansuya, for second time. It's nice to see familiar faces. So much late ups na una kasi yung birthday. Pero birthday ko rin nung araw na to. Ayan. Yung last day na duty namin birthday ko. So, kung may pera lang ako noon, mandilibre naman ako kasi wala akong pera. Pinukulit nga nila ako na magpa-ice cream daw ako. Pero wala na akong pera. Sabi ko nga, sa next duty, magpapa-ice cream ako. Wala nang sumunod na duty. Akala ko nga magkakaroon pa ng isa pang duty. Wala nang sumunod. So, walang ice cream. Tapos, presentation kami sa NDT, Nutrition and Diet Therapy. Ayun yung pinakahuling drops namin. And it's so nice na, kasi leader ako dun. So, parang sabi ko, never again mag-leader talaga. As in, na-experience ko na mag-leader sa college, hindi na ako uulit. Nakaka-stress, grabe. Yung umuli kasi namin, like, pinagsabay ko na gagawin namin. Actually, ito naman yung talaga yung kaya nag-aalangan ako na pagsabayan yung dalawang activity. Pero kasi, may tatlong remaining activity pa kami. 2 weeks na lang meron kami. 2 weeks, 1 week. 1 week na nga lang actually. And then 2 weeks pa nung nag-announce ako. So, bala ko sana that week, yung lang para sa food presentation namin, yung manuscript. Sabi ko, matatambakan kami, matatambak yung CT16, yung infographics, at saka yung CT17 na business plan. Baka hindi namin magawa na maayos yung business plan, ganyan. So, parang sabi ko sa kanila, okay lang ba, isabay natin sa paggawa ng manuscript yung informatics, ganyan. So, nag-agree naman sila na okay lang, so sinabay ko. At tinagawa namin infographics. Pero yung manuscript na mas importante sa infographics, hindi naman super late na. Tapos talagang nag-ano na ako na, paayos po ng ganito, paano ng ganito, kasi sa na to, like, kailangan na kasi siyang matapos. Binagbigay ako ng deadline ng Sunday. Kasi, Wednesday yung food presentation namin. Para naman sana maayos na, may kapagplanuhan na nung Monday yung mga dadalhin and everything. Tapos, paambagan, kung mag-aambagan ba. Tapos, para Tuesday, kikilos na lang Wednesday, food presentation. Diyos ko, Maring Meryosit ka. Wala. Walang talagang napa-never again ako dun. Kaya mga nakita ng notes ko ng never again po mag-leader po. Kasi, pero ayun, na-pull out naman siya. Like, ang ginawa ko, sige naman silang ang ginagawa ko naman din kasi talaga lagi is, hinahayan ko sila na maglagay. Pag tapos sila maglagay, check ko, pag may mali, hindi na para magreklamo pa ako sa kanila. Ako na lang mag-aayos. So, ganun na lang din ginawa ko. Kahit na-stress na ako kasi ang dami talaga mali, pero nice ko na lang. Ganun din yun dun sa namin. Ano yun? Business plan. But all is well, it's all done. Talaga, hands up. Finished! All is well. Talagang nag-work out lahat. Everything fall into places. Talagang, yes! Tapos, ayun. Ang mga sumabay lang, which is, mga sumabay lang na problema lagi is, syempre financially, talagang parang 2 beses kami nagkaroon ng struggle, 2, 3, yung 2 sa libro, yung isa sa tuition fee, 2 rin pala sa tuition fee, na parang wala pang bayad, so isa pinansabong, ayun, isa sa libro, tapos yung isa sa libro, yung isa sa mga, sa mga kailangan kong requirements, kasi nataon na wala kaming pera, tapos may duty kami, tapos kailangan ko ng, wala pang burda yung scrap ko, wala pang pangalan, tapos, kailangan ko ng drug test. So, yung pera ko, binenta ko yung libro ko. Yun yung sinabi ko kanina na may 8 books ako. Tapos 7 na lang nandito sa akin. Tapos kasi binenta ko yung isa. Yun yung ginamit ko pang paborda ng aking, what do you call that, scrub suit. And nagpa-drug test din ako that day. Tapos duty namin nun Monday, Friday at yung mga ganun. So, talagang God will provide. Kaya sabi ko din sa inyo, it's really God who helped me. Tapos, yung syempre, yung mga sa pag-ibig ko, my friends, my family, my loved ones, and everything. Ganun. So, kung may ma-advise ako sa pipili ng course na to. Wow, na mag-graduate. And as sophomore going to junior year, ma-advise ko sa mga freshman, like, or sa mga magde-decide pa lang na mag-take ng nursing, you should love it. I mean, parang para sa akin hindi pwedeng hindi mo siya gusto. Hindi naman sa hindi pwede. I mean, kung hindi mo siya kasi gusto, mahirap na siya. Lalo ka lang mahihirapan kasi hindi mo siya gusto. Yun siya eh. Pero, matututunan mo rin siyang mahalin. Kasi, sabi ko nga, sobrang fulfilling ng career path na to. Sobrang fulfilling ng talaga ng ginagawa namin and everything. So, it's okay. Sabi nga rin nila, fake it till you make it. So, it's okay. Hindi, ang pinaka-advice ko sa mga incoming college students, hindi lang naman sa nursing, always balance hindi naman sa nursing, siguro sa lahat ng students. And I learned this in a hard way. So, like, dati kasi sobrang pressured ko and everything. Talagang kung aral, ganyan. Tapos lagi na ako nakaganyan. Lagi seryoso mo. Ngayong college ako, always balance your study and life. Like, have a life. Treat yourself, reward yourself in every achievement. Na, ayun. Yun nga. Tapos, know what works sa'yo. Like, mapa-study method man yan. Way na pagpapahinga, way na pagbabalance ng know what works on you. Kasi talagang kapag nalaman mo yung mas madali na siya para sa'yo. Kagaya ko, nung alam ko na yung mga kailangan ko or alam ko na yung study method na nag-work sa akin and way ng pagpapahinga na nag-work sa akin, yun natin ang ginagawa ko and everything's okay. I mean,
it's not that under control, but it works. Everything works out well. Talagang hindi ako stress and everything. Alam ko siya kung paano, like kung magkaroon man ng inconvenience, minor or major, alam ko kung paano gawa ng paraan. So, yeah. Always balance your study and life. Sobrang balance talaga ng study and life ko, ako nagsasabi sa inyo. No, mula first year hanggang ngayon, may family gathering kami here and there, nasa-serve ako here and there. Tapos may mga get-together kami ng friends ko here and there, which is parang ngayon third year mababawasan. Kasi syempre pare-pares kami busy. Tapos, ayun, maganda rin yan. Choose the right circle of friends. Yun talagang tutulungan ka nila. They'll lift you up, they'll help you survive. Yung hindi yung, ida-down ka pa. Tsaka choose the right partner din. Hindi yung yung aawayin ka na lang bigla pag exam. Makipag-iwalay bigla, exam. Bigla mo na lang malalaman na nag-cheat exam. Or better yet, wag na lang. Wag na lang yung boyfriend. Sorry. Masaya din naman may pinag-inartihan sa sa nakakapagod na araw. Pero, kung wala. Sabi ko nga sa inyo, find what works on you. So, doon tayo. Okay! And, as I enter my junior year, ang gusto ko lang, my fear ngayon is, paano kung may pag-flatline na patient sa operating table or sa harapan ko. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kapag ganun, since it's the first time. Syempre, first time maka-encounter ng flatline. Hindi ko alam kung ilang araw ako magiging devastated, gano'n siya magiging memorable sa akin. Pero, yeah. Alam ko namang malalampasan ko siya. Syempre, I have the best support team naman. And, I'm looking forward dahil exciting naman talaga. Exciting na nakakatakot ng mga ganap ng third year. Medical surgical, which is favorite ko naman ng OR kasi ando ng perfection. Pero tingnan natin kung hanggang saan nakaabot din sa perfection Camberlus ko. Geriatrics, tingnan natin kung hanggang saan ang pasyensya ko sa mga matatanda. And psychiatric ward. Ano ang lessons na mapupulot ko sa psychiatric ward at gaano ka magiging successful ang aming nursing research? Makaka-graduate ba ang babae na ito? Graduate tayo. At pupunta tayo na ibang bansa. Fall lang. Sana makuha ko yung German language and sana makuha ko yung mga lintik na scholarship na yan. Ang ubas ng gobyerno na to, bakit kami naghahabol sa pera? Ayan. All is well. Thank you so much, freshman and sophomore. Thank you for the second half of my career and looking forward to the 2 last years of my career. Imagine mo, bare months na after a month. Tapos magta 2027 na. Tapos 2028 graduate ako. Okay. Bye guys.